Pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, this coming Monday in US time, will be the inauguration of now President-elect Donald Trump. At kung kayo ho ay updated sa balita, there will be a little bit difference mula sa mga nakaraang inauguration sapagkat first time in 40 years ay gagawin muli indoor ang inaugurasyon. Usually ito ay outdoor at may mga parade pa, pero ngayon ay indoor gagawin ang inauguration sa kadahilanan ng inaasahan na masyadong pagbaba ng temperatura. So ito ho ay very unusual sa ganitong kapanahunan at sabi ho ng mga weather reporters ay inaasahan na at least negative 50 degrees Fahrenheit. So pag kinonvert nyo ho yan dito sa atin, more or less roughly around negative 40 to 45 degrees Celsius. Again, para sa ating mga Pilipino ay unimaginable. Yung nanginginig na sa Baguio na napakalamig ay 7 degrees, positive pa yun, Celsius, pero ito ay negative 40. And alam mo natin na pag ang tao ay na-expose sa lamig, lalo na for an extended period of time, ay hindi ito maganda sa kalusugan. Pwede ito magdulot ng tinatawag na hypothermia. At kapag nag-onset ang hypothermia, ang katawan ng tao ay nawawalan ng heat at naaapektuhan ng mga vital organs. Ang isang pwedeng unang maapektuhan na yung isip, at ganoon din ang mga vital organs ng katawan. And yes, kapag talagang extended period of time na exposed sa lamig, ay pwede magkaroon ng injury, permanent injury, or even death. So kaysa i-risk ang injury sa marami, ay pinili nila na ilagay sa loob o gawin in-house or indoors, I should say, ang darating na inauguration. So I could just imagine yung biglang pagpapalit, talagang nag-alalagay na sila ng mga harang, mga security lineups and so on, at biglang babaguhin ang lahat ng yon sapagkat magiging indoor ang inauguration. Well, I said that ng continuous exposure, extended exposure to cold temperature ay maaaring makasira or makapagdulot ng injury, even death sa tao. Walang atin nung bibigyang pansin ngayong hapon hong ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay still also an extended exposure, but not to cold temperature, but an extended exposure to suffering. Extended exposure to suffering. At nais ko sabihin na ang mga mananampalataya ay hindi exempted. Hindi exempted ang mga Kristiyano. Hindi exempted ang mga mananampalataya. And just a minor reading ng Old Testament and even in the New Testament, again, one of the most faithful Christian who ever lived is the Apostle Paul. And how long ang mga paglalagi niya sa loob ng kulungan? Gaano karaming beses na siya ay nakulong at gaano katagal siya sa loob ng kulungan. And yes, when we read the book of Acts, minsan isang lipat mo lang ng page ay parang nasa labas na agad si Apostol Pablo. But sometimes it takes months, if not years. So again, ang mga Kristiyano ay hindi exempted dito. Nevertheless, ang punto ng awit na ating pag-aaralan this week or this Sunday, and Lord willing until next Sunday, is the time, even at the time of extended exposure to suffering, we must continue to seek the Lord. Patuloy dapat nating hanapin ang Panginoon. Patuloy tayo dapat lalo pang manalangin at lumapit sa Kanya at magbabad sa Kanyang salita. Well, our message this afternoon is this, medyo mahaba at inyong pakinggan. Ang sabi, ito ang ating mensahe. Believers are not exempted from suffering, yes, even prolonged and intense suffering that seems to hide the loving hand of God. It is the time to keep on praying and looking to truths and meditating on the works of God to sustain faith, find comfort,
and turn laments into praises. Ang mga mananampalataya ay hindi malaya or exempted sa pagdurusa, maging sa mahaba at matinding mga pagdurusa, na tila nagtatago ng mapagmahal na kamay ng Diyos. Ito ay panahon na patuloy na pananalangin, pagtingin sa mga katotohanan ng Diyos at patuloy na pagbubulay sa mga gawa ng Panginoon upang masustentuhan ang pananampalataya, makasumpong ng kaaliwan at maging pagpupuri ang mga panaghoy. Tayo muna ay manalangin at hingin natin ang tulong ng Panginoon. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. O Diyos, dahil Ikaw ay tapat, dahil Ikaw ay mabuti. And Lord, ang katotohanan, Panginoon, ay sa masasaya at magagaang at sa masasarap na sandali ay napakadali naming sabihin at banggitin ang kabutihan mo. Nevertheless, Panginoon, kagaya ng aming pag-aaralan ngayong hapon, may mga pagkakataon na sa iyong soberanong kalooban at probidensya ay pinapahintulutan mo ang iyong mga mananampalataya na dumaan hindi lamang sa pagdurusa, kundi sa mahaba, matagal at mabigat na pagdurusa. O nawa, tulungan mo po kami, turuan mo kami, nawa ang iyong mga salita sa amin ngayong hapong ito ay patuloy na maging instruction, patuloy na maging iliwanag, patuloy na maging kaaliwan at kalakasan upang masustentuhan ang aming pananampalataya, maging aming kapayapaan at kagalakan, maging sa gitna at sa mahabang mga panahon ng kahirapan. O Diyos, Ikaw lamang ang maitaas, tulungan, ingatan mo po kami, samahan mo kami sa pag-aaral na ito at nawa maluwalhati ang iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, gusto ko lang magbigay ng konting background sa awit ho na ito na ating pag-aaralan. As if you will read yung title sa ibabaw, it is a Psalm of Asaph, a Song of Asaph. So, attributed kay Asaph ang awit ho na ito, just like the previous Psalm na pinag-aralan natin last Sunday, which is Psalm 76. And we can categorize this Psalm as a lament praise Psalm. A lament praise Psalm. Almost sa gitna ay hati ang awit na ito. Pero una muna yung lament from verses 1 to 9. And then we'll be able to read yung pagpupuri, yung praise sa Panginoon from verses 10 to 20. Ang theologian na si Allen Ross ay binati sa dalawa ang awit na ito. Sa kanyang pag-outline ay nilagay niya yung unang bahagi ay complaint, which is the lament, and then yung comfort, which is the praise. Complaint and comfort. And mamaya ay hihiramin ko ho itong dalawang division ho na ito. Well, this psalm records the spiritual struggle of someone who had to endure a prolonged period of suffering and sorrow. So mababasa natin dito yung spiritual struggle, yung matinding pagdurusa, matinding pakikipaglaban ng isang mananampalataya, spiritually speaking, na expose sa mahaba at matagal na period ng pagdurusa at kalungkutan. Again, borrowing yung picture ng lamig, pag na-expose ka siguro sa isang malamig na lugar, lalo na kapag tayo, hilig na hilig nating pumunta sa mga malls, ay maaari pagpasok mo sa, uy, ang lamig, ang sarap dito. Pero kapag 2 oras ka nang nandun sa mall, ay naku, ang lamig, gusto ko nang lumabas dito. Pero isipin mo na lang kung 20 hours, kung 3 days ka nang nahandoon, at talagang napakalamig, ay talagang merong matinding struggle. Well, iba yun, physically speaking. Narito, ang ating bibigyang pansin ay yung spiritual struggle ng isang mananampalataya na exposed sa matinding pagdurusa, not for a short period of time, but for a prolonged time. We do not have the exact nature ng suffering. Hindi natin alam eksakto kung anong klaseng pagdurusa. Hindi natin alam eksakto kung anong nature ng kabagabagan na kanyang pinagdadaanan. But if we will read through the psalm, we will be able to maybe glean some clues. For example, sa verse 14 hanggang 15, ang sabi,
You are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. Verse 15, you with your arm redeemed your people, the children of Jacob and Joseph. So reading that, it is an allusion doon sa paglalabas ng Panginoon with a stretched out arm to the children ng Israel from Egypt. Now, we're not saying na ito ay awit na kinumpose nung panahon na yun dahil wala pa nun si Asaph. Ang punto lang ho dito ay may kinalaman sa paglalabas, may kinalaman sa pagliligtas ng Panginoon. And based on this, may mga commentaries na naglilink ng awit ho na ito sa tinatawag na panahon ng exile. Kung natatandaan niyo ho, ang Israel ay sinakop ng Babylonian Empire by King Nebuchadnezzar. And for 70 years, the children of Israel was in exile. At ito ay isang time ng national, not just personal, but national crisis para sa mga tao ng Panginoon. And how is that for a prolonged struggle? 70 years. 70 taon, 7 dekada na matinding pagdurusa. Hirap. And hindi lang ito basta hirap physically. Meron itong hirap spiritually. Yung temple ay wasak. Ang pagsamba sa Panginoon ay pigil. Hirap sila culturally sapagkat sila inaalipin. Hirap sila emotionally sapagkat maaaring watak-watak ang kanilang pamilya at napakahirap ng kalagayan nila. So again, these are people under extreme stress and trouble for a very long time. And maybe, we cannot be sure, ito ay during the time of exile. Now, whether it be national crisis or individual trouble, ang common factor ho dito ay matagal at mahaba ang panahon ng pagdurusa. And as we have said, ang mga mananampalataya ay hindi exempted sa mga bagay na ito. Hindi porket tayo ay Kristiyano, hindi natin maaasahan o tayo ay natitingnan natin na exempted na tayo. Yes, accepted natin dumarating ang mga challenges. Yes, accepted natin dumarating ang mga problema. But again, itong klase ng problemang ito is extended, prolonged period ng matinding pagdurusa. At madalas tayo bilang mga mananampalataya, lalo na sa panahon natin, ay kulang tayo sa tinatawag na patience. Kulang tayo sa tinatawag na long suffering. Anong ibig sabihin ng long suffering? To be able to suffer long. Madalas sa atin, ang meron lang tayo sa bulsa na dala-dala natin ay short suffering. Pag medyo nahabaan ng konti, ayaw na natin, uwian na, hindi na po pwede. Kulang tayo sa endurance. At napakaganda nung paalala sa atin ni James, sa James chapter 5, verse 10. Anong sabi? James chapter 5, verse 10. Ang sabi, take my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord for an example of what? Suffering, affliction, and of patience. Well, may mga pagkakataon at madalas, we look to the characters in the Bible, we look to the prophets, we look to David and so on as example of triumph and victory. Na sila ay example ng, wow, nagtagumpay, may Goliath pero natalo, woohoo, very good, salamat, gusto ko yan. Pero ang sabi ni James, look at the prophets, they are an example of suffering, affliction, and patience. At isa sa mga pinangalanan ni Santiago ay ito sa verse 11, behold, we count them happy which endure. And that word happy can be rightly translated blessed. We count them blessed which endure. At ang sabi ni James,
ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. We have we heard of the patience of Job? And again, pag titignan natin yung kwento ni Job, wala tayong eksaktong timetable kung gaano kahaba mula doon sa mga sunod-sunod na balita ng pagkawala ng kanyang mga ari-arian na maging ng lahat ng kanyang mga anak at pagdating ng kanyang karamdaman hanggang sa dumating na yung restoration ng Panginoon sa kanya. Yun natin alam kung gaano katagal, but at least for sure, it's more than 7 days. Bakit nasabing 7 days? Dahil sa Job chapter 2 verse 13, merong record doon. Ang sabi sa Job 2 verse 13, so they sat down, yung they ay yung tatlong kaibigan ni Job, sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights. And none spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. So itong tatlong magkakaibigan na ito, pag binasa niyo yung previous verses, nabalitaan nila na may nangyari kay Job. Now, ganong katagal bago nakarating sa kanila yung balita? At ganong katagal bago sila nagtipon-tipon at nagpunta kay Job? At pagdating nila kay Job, nakita nila sa Job, malayo pa lamang nakita nila yung paghihirap ni Job. And then pagdating nila, wala nagsasalita. Dahil nakita nila yung matinding hirap. So hindi natin alam kung gaano katagal yung travel time ng balita patungo sa mga kaibigan at travel time ng mga kaibigan patungo kay Job. But mula doon, ang sabi dito, 7 days and 7 nights. And hindi natin din alam kung gaano katagal yung mga pagitan ng mga pagsasalita ng mga kaibigan ni Job, maging yung pagsasalita ni Job. And then pagdating sa bandang dulo ng Job, andun yung restoration ng Panginoon. Pero ang sabi ni James, you have heard of the patience of Job. That patience under that great, very great grief. Matindi, hindi lang sa matindi, very matindi na kalungkutan. So anong punto? At the very least, itong intense suffering and grief ni Job is more than a week. At ito ang katotohanan, again, hindi tayo exempted bilang mga Kristiyano sa ganitong kalagayan. And this flies contrary sa seeming instant relief, instant answer, instant na tulong na ino-offer ng marami sa Christianity ngayon. Ino-offer ng mga word faith movement, just name it, just claim it. I can still remember yung isang name it and claim it na pastora ng anumang grupo na yon, na siya ay nakasakay sa eroplano at kasama niya yung kanyang asawa at nakita niya may namumuo daw tornado at ang sabi niya, in Jesus name, bumalik ka sa langit. At naglaho daw instantly yung tornado. Again, if you will just have enough faith, if you will just claim enough, if you will just name it enough, speak it to existence, napakadali, napaka-instant, napaka-ginhawa kaagad. Instantly, mariresolba ang mga problema. Again, if we will go back to reality, yung kasi ay fantasy. But we will go back to reality, we know that in reality, ang mga problema ay dumarating. At minsan, ang mga problema ay nagkakapatong-patong. At may mga pagkakataon na pag dumating ang problema, nag-o-overstay. Hindi sila umaalis agad. May mga problema na nag-o-overstay. Maaaring may karamdaman na ilang taon na haharapin. Maaaring may kapansanan na buong buhay haharapin. Maaaring may problema sa pamilya na it will take months if not years bago maayos.
Maaaring magkaroon ng problema sa church na it may take months, even years, bago maayos. Naalala ko yung kwento ni John Piper na meron siyang dating kasama sa church. Tinuturing niyang isa sa mga best of friends niya. Araw nagdumating ang time na nagkaroon sila ng matinding hidwaan. At umalis yung taong yun doon sa kanilang church. And kung tama ang alala ko, more than a decade, more than 10 years bago naayos yung problema. I think this psalm ay tutulungan tayo at tuturuan tayo, hopefully, at gagamitin ng Panginoon ng banal na Espiritu para ma-produce sa atin ang isa sa mga gawa ng banal na Espiritu. You remember, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. And honestly, bilang isang pastor, ito ay malaking tulong sa akin. Why? Because dealing with many problems in the church, sometimes ay hindi biglaan. At alam ko ho, kailangan ko ng dagdag na pasensya. Again, no, in-interview si John MacArthur naman, ano ang sasabihin mo sa batang John MacArthur? Nung bata pa lang, nagsisimula ka pa lang magpastor. Kung ngayong matanda ka na, anong sasabihin mo? Anong advice mo sa batang John MacArthur? Ang sabi niya, be more patient with people. Be more patient with people. As I was reminded yesterday sa biyaya ng Diyos, nakadalo ko sa isang conference about biblical counseling and medical issues. And there will be times na hindi lang isa, dalawa, hindi lang 10, hindi lang 20 counseling sessions, na hindi lang buwan, minsan taon ang tinitake para magkaroon ng development at matulungan at umusad. Hindi pwedeng may problema, i-mighty-band mo. I-mighty-band mo lang and then okay na agad. Kung pwede lang sana. Pero hindi ganoon ang tao, hindi ganoon ang buhay pananampalataya. It can be very slowly, it can be very painful. So again, narito ang katotohanan, hindi tayo exempted sa matitinding problema at sa matagal na problema. So let me borrow, as I've said kanina, yung division na ginawa ni Alan Ross called the complaint and the comfort. The complaint and the comfort. So number 1, the complaint. Dito tayo mga malagi ngayong hapon. Tutuloy natin, Lord willing, next Sunday. The complaint. Verses 1 to 9. At hahatiin natin itong verses 1 to 9 sa tatlong hati. 1 to 3, 4 to 6, and then 7 to 9. So una muna, the complaint. The hard times of prayer. Verses 1 to 3. The hard times of prayer. Verse 1, ang sabi, again, a psalm of Asaph, I cried aloud to God, and He will hear me. That word, I cried aloud, ay doon pa lamang ay pinapakita na ito ay isang matinding pagtawag sa Diyos. To cry aloud in distress or in grief. Right in the beginning, makikita natin talaga na matindi ang kahirapan. Matindi ang pagdurusa na yung kanyang pagtawag sa Diyos ay hindi mataimtim at tahimik na pagtawag, kundi isang malakas at matinding pag-iyak sa Panginoon. Ganong katindi ang kanyang kalagayan. Again, hindi lamang pinapakita ng lakas ng kanyang pagtawag sa Diyos. I cried aloud to God. Please take notice, inulit niya ito. At sa Hebrew literature, ang isa sa mga paraan ng pagbibigay emphasis ay ang pag-uulit. At ang sabi niya, I cried aloud to God, aloud to God. Inulit niya. Binigyan niya ng diin na siya ay malakas na umiyak sa Diyos. Siya ay malakas na tumawag sa Panginoon. Again,
May we never lose yung confidence sa gitna ng matinding pagdurusa at sa gitna ng matagal na pagdurusa at sa gitna ng mga pagkakataon as we will be able to see next Sunday sa mga pagkakataon na para bang ang pakiramdam natin ay malayo ang Diyos, na para bang nakalimot na ba ang Diyos, but the confidence of Asaph is here, he will hear me. Papakinggan niya ako. Papakinggan niya ako, and nawa mapaalalahanan tayo na hindi tayo pakikinggan ng Diyos sa lakas ng ating sigaw, hindi tayo pakikinggan ng Diyos sa dami ng ating luha. O salamat sa Panginoon, ang pag-asa natin na pinakikinggan tayo ng Diyos ay hindi nakadepende sa atin. Ang pag-asa natin, kaya tayo pinapakinggan ng Diyos, o kaya ang ating mga panalangin ay nakakarating sa Panginoon, ay dahil may namamagitan para sa atin at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. As the writer of Hebrews encourages us, sabi sa Hebrews 4 verse 14, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So ano ngayon? Ano ngayon if we have that great high priest that can identify with our troubles and temptations, yet without sin? Ano ngayon? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Just a short footnote, hindi naman footnote, short comment. Yung mga pagkakataon nag-uusap kami mag-asawa, sabihin namin, hindi ko kayang isipin na darating yung araw na wala ka. Ang hirap. Nakakabagabag kapag inisip. Talagang hindi mo kaya. Bakit? Hindi naman ibibigay ng Diyos yung kailangan mong tulong ngayon. Hindi niya ibibigay ngayon. Pero ibibigay niya yung grace to help in the time of need. So again, we have a great high priest. So dahil doon ang matinding pagtawag sa Diyos, I cried aloud to the Lord, and He will hear me. Verse 2, in the day of my trouble, I seek the Lord. In the night, my hand is stretched out without wearying. My soul refuses to be comforted. So makikita natin dito yung matindi talagang intensity ng problema reflected sa intensity ng pananalangin. Gaano katindi yung intensity ng pananalangin. Ang sabi niya, in the day of my trouble, I seek the Lord. And again, napakahalaga na matutunan natin ito, that in the days of our trouble, we should seek the Lord. Kailangan nating hanapin ang Panginoon, hindi dahil siya'y nawawala, kundi hahanapin natin kung ano ang kalooban niya. Hahanapin natin yung tulong niya, hahanapin natin yung presensya niya. Again, sa context itong awit na ito, it seems to point out sa national crisis, but it also andun yung personal na epekto sa kanya. My trouble. Ako'y nababagabag sa aking kabagabagan. Hahanapin ko ang Panginoon. Ano man ang kabagabagan na ito, napakaganda na ating makita na ang unang course of action ng mananampalataya is to seek the Lord. Just to use an illustration, again, ang aming anak na si Leah ay kaka 3 years old lang noong Friday. Pero madalas kapag nagkakaroon ng biglaan, nakakagulat na matinding tunog, for example, dadaan yung napakababait na mga motor dyan, yung napakababait, yung walang kaingay-ingay na motor dyan, no, lalo na nung magbabagong taon, akala mo may baong sintrom ni Judas, yung mga motor.
Or minsan yung mga truck dito sa aming kapitbahay ay biglang magbabagsak, babagsak yung mga trailer, yung mga dala-dala nila. Or biglang may, for some reason, madalas na may pumuputok na gulong diyan sa highway na yan, sa harapan. Or may kulog, may kidlat, may kulog na napakalakas. Ano man ang ginagawa, madalas, ano man ang ginagawa ni Leah, pag nagulat siya at natakot siya, bibitawan niya yun, at hahanapin niya is either ako o Sister Jonah. At the time of her trouble, she seeks mommy or daddy. In the time of my trouble, I seek the Lord. Matik yun. Yun ang unang ginagawa. Sabi nga ng Psalm 23 verse 4, again, hindi dahil nawawala ang Diyos, kundi dahil kailangan ng presensya ng Panginoon, kailangan ng presensya ng shepherd. Psalm 23 verse 4, yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So Psalm 118 verse 6, in my distress, I call upon the Lord. To my God, I cried for help. From his temple, he heard my voice, and my cry to him reached his ears. In my distress, I called upon the Lord. So ang psalmist na ito ay binuksan ang pintuan ng kanyang pananalangin, kumbaga, at pinakita sa atin anong itsura niya. Yes, sa time ng kanyang matinding kabagabagan, siya ay hinahanap niya ang Diyos, siya nanalangin sa Panginoon, at kung sakali mang meron siyang prayer closet, pag binuksan mo yung pintuan ng prayer closet niya, makikita natin kung anong forma niya. At dito sinabi niya yung kanyang forma, ang sabi niya, in the night my hand is stretched out without wearying. Now, ang idea dito ay hindi siya basta nanalangin lang sa gabi, kundi supposed to be ang oras ng gabi ay oras ng pamamahinga. Tama? Ang gabi ay oras ng pagtulog. Pero itong gabi na supposed to be oras ng pagtulog ay ginugugol niya sa pananalangin sa Panginoon. Ito ay ginugugol niya, hindi lang basta pananalangin, sa intense work of praying. At ganyang sinabi, my hands is stretched out. Now, hindi yan naka-stretch out. Hindi yan parang katulad ng mga cellphone dati na kailangan mong itaas yung antena para mas malakas yung signal. At hindi ibig sabihin naka-stretch out yung arm mo ay mas malakas ang signal kay God. Again, stretch out. It may be lifted up, hindi ito ritual or mystical na mas magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating pananalangin. Again, but this bodily posture gives the expression of the heart. Pinapakita nitong bodily posture. For example, sa pagluhod, pinapakita nito yung pagyukod at pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. An outward stretched arm ay tila bagay isang bata na nakatingin sa kanyang ama na nangangailangan ng tulong, desperado. The night my hands are stretched, at ang binigyan niya ng paglalarawan without wearying. Again, hindi niya tinatawag ang atensyon sa kanyang sarili, sa kanyang ginagawa, aksyon, sa kanyang pananalangin. Ang punto rito ay pinapakita niya yung bigat, yung kabigatan na kanyang daladala, na sa kanyang buong magdamagang pananalangin ay nakataas ang kanyang kamay at hindi niya binababa. Ganun katindi. This intense prayer and intense posture in prayer just reflects the intense and prolonged trouble that he is in. Napakita kung gaano katindi yung trouble, yung suffering na kanyang kinalalagyan. At ang sabi ho dito, my soul refuses to be comforted. At sa unang basa,
Ano po, kala ko ba ang sabi ni Pablo, let your request be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall ano yan? Shall comfort or shall keep your minds, hearts and minds in Christ Jesus. Bakit dito nananalangin siya magdamag? Bakit walang comfort? Again, hindi ibig sabihin ito na ang Diyos ay hindi sumasagot. Hindi ibig sabihin ito ang Diyos ay hindi nagbibigay ng comfort. Or nagbibigay ang Diyos ng comfort pero nire-refuse niya. Rather, ang sense na pinapakita dito is yung deep urgency. At pinapakita dito yung deep urgency na kanyang nararamdaman at dito nare-reflect. Hindi ako magpapahinga, hindi ako mapapalagay, patuloy akong tatawag sa Diyos, hindi ko ibababa ang aking kamay, tuloy-tuloy akong manalangin, Panginoon, sapagkat napakahirap at napakatindi. Siguro walang iniwan yan sa mga may mga pagkakataon nung kami pupunta sa PGH, may mga nag-vigil doon sa kanilang nandito, sa kapilya. Na maaari yung kanilang mahal sa buhay ay nasa operasyon at hindi sila tatayo doon, or maaari yung mahal sa buhay ay nag-aagaw buhay at hindi sila tatayo doon hanggat hindi dumarating yung balita. My soul refuses to be comforted. At maaaring nalagay na tayo sa sitwasyon na ganoon. Hindi ako titigil sa sobrang bigat, sa sobrang tindi, sa sobrang lala ng bigat, ng problema na dala-dala. Hindi ako titigil. Tutuloy-tuloy ako sa pananalangin. Verse 3. At narito pa ang isang seemingly contradictory or parang hindi tama. Noong una kong basa, ano daw? Verse 3, when I remember God, I moan. When I meditate, my spirit faints. At first reading, parang itong mali, parang itong magkakontra. Hindi ba inaasahan natin when we remember God, there should be comfort. When we meditate about God, when we meditate about His Word, we expect to be strengthened. Tama? Pero sabi ng awit, when I remember God, I moan. When I meditate, my spirit faints. Kaysa magkaroon ng comfort, meron pang matinding panaghoy. Kaysa magkaroon ng kalakasan na ano na matinding panghihina. To languish and to be overwhelmed. Sa ibang translation, when I meditate, my spirit is overwhelmed. Alam niyo yung salitang overwhelmed? Nakaligo na kayo sa dagat. Pag mahina yung alon, kaya wala lang, mahina yung alon. Pero may mga pagkakataon, pag lumakas yung alon, na-overwhelm ka. Yung paghampas sa'yo, tumba ka, tapos daladala ka ng alon. Na-overwhelm ka ng alon. My spirit, my heart, my emotion, my mind, my inner being is overwhelmed. Why? Again, pinapakita nito at nire-reflect nito yung matinding crisis na kanyang kinakaharap. Given the greatness and the prolonged suffering, seems nagmumukha na para bang ang Diyos ay malayo, tahimik, at hindi interesado. Kagaya nung binasa natin kanina, kung i-advance lang natin ng konti sa verse 7, Psalm 77 verse 7, anong sabi? Will the Lord spurn forever and never again be favorable? Hindi na ba ako bibigyan ng pabor ng Diyos? Hindi na ba magiging mabuti ang Panginoon? Has His steadfast love forever ceased?
Yung bang kanyang pagmamahal ay tapos na? Are His promises at an end for all time? Wala na ba? Expired na ba yung mga pangako ng Diyos? Has God forgotten to be gracious? Has He in anger shut up His compassion? Sinarado na ba niya? Sorry, shop closed. Wala ka nang magagawa. Wala ka nang makukuha. And again, if you can even just imagine, this is not a person just one time, one night praying. An extended period of suffering. Ay, nandun yung extended period of praying. But also an extended period of time na parang walang nangyayari. Just an example, and I know hindi to masyadong lapat, but I was thinking for an example para mas matulungan tayo. You remember Mary and Martha? Nung namatay si Lazarus. Nung may sakit pa lamang si Lazarus, nagpadala sila ng mensahero sa ating Panginoong Jesucristo at ang sabi, Lazarus whom thou lovest is sick. At again, hindi yun, may lagdat siya. Hindi, siyempre, nirelay, nagrabe yung kalagayan. It's malaman, naghihingalo na si Lazarus, ang kaibigan mong minamahal. At inaasahan nila na ang ating Panginoong Jesucristo ay pupunta agad-agaran. Pero, as we know the story, nag-delay ang ating Panginoong Jesus ng ilang araw. At pagkatapos nung natsaka siya naglakbay papunta. And so, sa John chapter 11, verse number 20, anong sabi? Nung parating na ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi, Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met Him, but Mary sat still in the house. At ano ang kalagayan? Wala na, patay na si Lazarus. Wala na, patay na si Lazarus. Anong sabi ni Martha? Then said Martha unto Jesus, Lord, yes, sabi, Lord, you're here. Amen. Praise the Lord. Salamat. At dito ka na. And then sabi ni Martha, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. Can you imagine gaanong katindi na hinihintay nila si Jesus habang pinagmamasdan nila yung kapatid nila na parang nauupos na kandila. And wala pa rin. Kinabukasan, wala pa rin. Kinabukasan, wala pa rin. And kinabukasan, wala na. Can you imagine the psalmist? Again, if it is really connected to the time of the exile, for more or less 70 years. Day after day after day, Lord, help. Kinabukasan, Lord, help. The next day, Lord, help. After 5 years, Lord, help. After 3 decades, Lord, help. And so much so, na dumating sa pagkakataon ng sabi, when I remember God, I moan, Lord, Lord, Lord naman! Lord, saan na? When I meditate, my spirit faints. Call unto me and I will answer thee. Ang tagal. Ask and it shall be given, but wala. At may hindi tayo exempted. Yes, kulang tayo sa long suffering. Kulang tayo sa long suffering. The psalmist is aware sa kapangyarihan ng Diyos. Kilala niya ang Diyos. Alam niya ang history ng pagtulong sa kanila ng Panginoon.
You remember just the last Psalm, Psalm 76, he wrote about how God delivered Israel. Na kung saan nandoon yung pag-alaala na yung Assyrian army in just one night, 185,000 patay. Ba't hindi ginawa ng Diyos yun sa Assyrian army? Ba't hindi ginawa yun ng Diyos sa Babylonian army? Maaaring inaalala niya yung mga binasa niya ng mga nakaraan o mga dating gawa ng Panginoon, yung pillar of clouds, yung pillar of fire, yung mga napakaraming mga pagtatagumpay laban sa mga mas malalaki at malalakas na mga kalaban. He remembers all this. And again, remembering all this seemingly ay lalong nagpapahirap. Lord, hindi to mahirap sa iyo eh. Lord, simple lang to. Pero bakit ang tagal? Nasaan na yung anghel? Nasaan na yung stretch out arm mo na nakita namin na nasaksihan yung plagues doon sa Egypt? Nasaan na yung kamay mo na nagpabagsak sa wall ng Jericho? And again, this could be a real struggle for believers kapag dumarating ang matagal at matinding pagdurusa. Maaaring buwan na o maaaring taon na yung problema sa pamilya. At maaaring may nagtatanong, Lord, gaanong karaming operasyon pa? Lord, ganong karaming chemo sessions pa? Lord, ganong karaming dialysis pa? Lord, ganong karaming doktor pa? Lord, ganong karaming therapy pa? Lord, ganong karaming pera pa? Lord, ba't ayaw mo ayusin ngayon? Bakit? Kaya mo naman. Yung bulag, binigyan mo ng sight. Yung lumpo ay nakalakad, yung ang patay, binuhay mo. Lord, di ba na, sisiw lang to eh. Tinanong mo si Timmy, easy-peasy lang to sa iyo eh. Cancer, easy-peasy lang yan. Lord, nasaan ka? Bakit wala pa? Bakit ang tagal? When I remember God, I moan. When I meditate, my spirit faints. Well, for the sake of time, di natin itutuloy sapagkat mabibitin lamang po tayo. But if you remember, sinabi ho natin minsan, isa sa mga pinakapaboritong aklat ng mga mananampalataya sa buong Biblia, madalas kasama sa top 5, is the book of Psalms. Alam niyo, isa sa mga dahilan ay yung mga awit na kagaya nito. Nahandon yung bigat. Nahandon yung puso. And again, this is an inspired psalm na ibinigay sa atin ng Diyos. At kung sa biyaya at kung sa providensya ng Diyos, iaalaw ng Panginoon na dumaan tayo sa prolonged troubles, manifold sufferings. There may be times na umiiyak tayo ng malakas, umiiyak tayo ng matagal, hindi na tayo natutulog sa kakapanalangin. At maaaring may mga pagkakataon na nagkakaroon ng struggle. Di ba Lord, nandiyan ka? Di ba Lord, sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. So again, these are real experiences ng mga tunay na mananampalataya. But wait, there is more. Next Sunday, babalikan natin. Hindi tumigil dito si Asaph. Kundi tumituloy siya na hinanap niya ang Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po
na ang aming pananampalataya ay hindi nakatungtong sa aming nararamdaman, kundi sa katotohanan. Sapagkat may mga pagkakataon na hindi namin ramdam ang iyong sinabi na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. May mga pagkakataon na maaaring nararamdaman namin na para kaming iniwan at pinabayaan. At Lord, sa mga pagkakataon na yon, paalala mo sa amin ang iyong mga salita. Hawakan mo kami ng iyong mga pangako. Nagdagan mo ang aming pananampalataya. At Lord, salamat sapagkat totoo ang iyong sinabi that all things work together for good. That even yung mga problema at kabigatan na matagal, kahit na yung pinakamadidilim namin na sandali, ay para sa ikabubuti namin. Salamat po, O Diyos. At tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging mga tagagawa ng iyong salita. That when we are troubled, when our troubles come, we will seek you. Hahanapin ka namin. Iiyak kami sa iyo. Magkukubli kami sa iyo. Tatakbo kami sa iyo. Sapagkat wala kaming ibang pag-asa, kundi ikaw lamang. Salamat po. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, tuloy mo kaming banalin. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.